Hello everyone! So magandang araw sa ating lahat. Ating pag-usapan sa oras na ito ang iba't ibang uri ng electronic components sa loob ng isang typical na power supply. Since nagsisimula pa lang tayong intindihin ang mga bagay-bagay sa electronics industry, mas makakabuti para sa atin na malaman ang bawat gamit at kahalagahan ng bawat electronic components na bumubuo sa ating power supply circuit. Ang tanong, bakit natin pag-aaralan ang mga bagay na ito? Ang lesson natin ngayon ay testing electronic components. Para sa akin, mas maigi na maintindihan muna natin kung ano ang gamit ng bawat electronic components na ito upang magkaroon tayo ng idea kung paano sila gumagana at upang mas madali ang ating pag-troubleshoot at testing ng mga electronic components. Okay? So, sama-sama nating pag-aralan yung mga bagay-bagay na dapat nating talakayin ngayong araw na ito tungkol sa ating mga electronic components. Sa ating unang slide, inilalarawan dito ang schematic diagram na ginagamit sa ating power supply circuit. Dito natin makikita ang iba't ibang uri ng electronic components tulad ng transformer, 4 na diode, capacitor, at resistor. Sa schematic diagram, gumagamit tayo ng symbols to represent the actual object. Una, ang ating transformer. Binubuo siya ng primary at secondary coil na gawa sa magnetic wire at sa gitna nito ay gawa sa metal. Pangalawa, si diode. Si diode ay isang maliit na cylindrical object na mayroong white stripe sa dulo nito, indicating na ito ang negative side ng diode at nangangahulugan na ang kabilang dulo nito ay ang positive side. Pangatlo ay si capacitor. Isa rin siyang cylindrical object na may magkatabing component leads na kung saan ang isa ay mas mahaba at nangangahulugang ito ay positive terminal ng component. At yung isa naman ay mas maikli na nangangahulugang ito ay ang negative side. Sa body nito, naka-indicate din ang negative sign na kung saan nakakonect ang mas maikling component terminal. So pang-apat ay ang resistor. Ito ay color-coded electronic component na nagsasabi kung ano ang value nito. Ang purpose ng ating transformer sa ating circuit ay upang ibaba ang mataas na voltage sa mas mababang voltage na akma sa kailangang voltage ng ating appliances. Halimbawa, ang Pilipinas ay gumagamit ng 220 volts. Ang voltage na yan ay masyadong mataas kung ang appliance mo ay gawa sa ibang bansa tulad ng Amerika na gumagamit ng mas mababang voltage na 110 volts. Upang magamit natin ang appliances na galing Amerika, kailangan natin gumamit ng transformer upang mapababa ang voltage ng kuryente natin upang ito ay hindi masira. Ang ating transformer ay binubuo ng primary winding, secondary winding, at ang iron core. Kapag isinaksak natin ang primary coil sa 220 volts outlet, magkakaroon ng pamumuo ng electromagnetic force or electromotive force o EMF tulad ng nasa larawang ito. Ang electromotive force ay inilalarawan ng magnetic lines of flux na pagtitibayin ni iron core. Sa pamumuo ng electromagnetic force,
magkakaroon ng transfer papunta sa secondary coil at depende sa ikot ng magnetic wire, makukuha natin ang gusto nating output voltage. Ang pangunahing gamit ng diode ay hayaang dumaloy ang kuryente sa iisang direksyon. Gaya ng gripo, maaaring lumabas ang tubig dito pero hindi na ito maaaring bumalik. Sa ating circuit, ito ay ginagamit upang makonvert ang alternating current o AC sa direct current o DC. Mula sa transformer, nakapag-generate tayo ng 12 volts na output na kailangan upang mapagana ang isang amplifier. Sa line 1, ipinapakita dito ang alternating current o AC waveform. Ang kalahating waveform na kulay pula ay ang positive pulse at ang kalahati sa ibaba ay ang negative pulse. Ganito rin sa line 2. Nag-alternate ang positive and negative back and forth. Ang kailangan nating gawin ay paghiwalayin ang positive and negative pulse na yan para makapag-generate tayo ng direct current. Gagawin natin yan sa pamamagitan ng paglalagay ng diode sa tamang koneksyon. Sa line 1, i-connect natin ang positive side at sa line 2 naman, i-connect natin ang negative side. Dito sa line 1, mahihiwalay natin si negative dahil positive lang ang maaaring dumaloy sa connection na ito. Tinatawag itong pulsating DC dahil sa mga agwat nito sa isa't isa. Ganito rin sa line 2. Ibig sabihin, kapag ang input mo ay sa positive side, gaya ng line 1, positive lang ang maaaring dumaloy. Pwede bang bumalik si positive papuntang line 1 sa AC? Sagot, hindi. Sa line 2, ang input natin ay sa negative side, kabaliktaran ng line 1. Sa ganitong connection, negative lang ang maaaring lumusot at dumaloy. Since apat ang diode na ginamit natin sa circuit na ito, mabubuo natin ang isang cycle at mapupunan ang mga gap ng magkahiwalay si positive at negative. Okay, dumako naman tayo sa ating pangatlong electronic component, ang polarized capacitor. Dito sa ating larawan, napaghiwalay natin ang positive at negative pulse na mataas ang kanyang peak-to-peak voltage waveform. Ibig sabihin, ang kuryente paglabas ng diode ay distorted. Ang capacitor sa ating circuit ay ginamit upang magkaroon ng pino o smooth na daloy ng kuryente. Napapababa nito ang mataas na baku-bakong waveform o ripple ng ating direct current upang magkaroon ng maganda at stable na output voltage. Ang ating capacitor ay gawa sa dalawang metal plates na pinaghihiwalay ng dielectric material tulad ng papel o plastic film. Ito ay may kakayahang mag-store ng electrical charge na maaaring magdulot ng electrical shock sa mga hindi nakakaalam kung ano ito, lalo na ang malalaking capacitor.
Dumako naman tayo sa ating resistor. Ang karaniwang gamit ng resistor ay upang limitahan ang dumadaloy na kuryente sa isang circuit. Sa pamamagitan ng tamang computation, makukuha natin ang tamang resistance value para sa circuit at mapadaloy ang tamang lakas ng kuryente na kailangan ng ibang electronic components. Sa pamamagitan nito, maiiwasan natin ang pagkasira ng ibang electronic components na bumubuo sa ating electronic gadgets tulad ng cellphones, televisions, radio, at marami pang iba. Sa ating power supply, ginamit ang resistor upang magsilbing bleeder resistor. Ang bleeder resistor ay may kakayahang magkonsumo ng kuryente upang i-convert ito sa heat energy. Balikan natin ang capacitor. Ang capacitor ay may kakayahang mag-store ng electrical charge kahit hindi nakasaksak sa outlet at maaaring makapagdulot ng electrical shock. Upang maiwasan ito, i-connect natin ang bleeder resistor parallel sa positive at negative terminal ng capacitor upang ikonsumo nito ang stored electrical energy kay capacitor. Sa ganitong paraan, maiiwasan natin ang pagkakuryente o electrical shock. Sana ay nakapagbigay ako ng magagamit nating impormasyon sa araw na ito. Hanggang sa muli at tatabayanan natin ang sumusunod na mga video tungkol sa mga electronic components natin.